welcome to my vlogs kung saan bibisitahin ko po yung bahay ni First President Emilio Aguinaldo. Tala guys! Guys, liliputin namin yung pinaka-historical ng bahay ni First President Emilio Aguinaldo. Kung saan yung kita nyo guys, napakalinis ang lugar. Guys, papasukan ko na yung pinaka-historical na bahay ng First President Emilio Aguinaldo. Samahan niyo ako guys, papakita ko yung kabuuan ng bahay ni First President Emilio Aguinaldo. Although marami nang nagpa-vlogs dito, pero iba pa rin kasi taga dito ako, pero mas nauna yung ibang mga vlogger na mga malalayo. Pero guys, pa-start lang po ng vlog ko. So, yun, una ko pinuntahan yung ibang area. So, kailangan ko i-vlog yung sarili ko naman na dito mismo sa aming lugar. Kung saan, napakaswerte ko dahil nandito po mismo sa ang aking tirahan, malapit lang po dito mismo sa bahay ni President Emilio Aguinaldo. Tara guys! Ayan po yun ang kanyang mga kagamitan. Ayan. Kailanman ang kanyang mga taon ng bayani ay walang kahagahan ng loob, like iyan ang dapat natin maging isang aral sa atin. Yun po yung kanyang disciplinedness ng mga Pilipino. Yan po guys. So, ka-start pa lang namin. Kailangan nyo rin guys makita kung ano man dito mismo sa loob ng ating First President ng ating bansa, kung si Emilio Aguinaldo. Nagugunita ko tuwingan oo kamusmusa ng magkakapatid. Lagi kami pinangaralan ng aming mahal na ina. Ito po yun guys, ang isang nasa wall mismo, ang isang message mismo ni President Emilio Aguinaldo. Ito po yung kanyang mga libro. Ito po, The Book ng Proclamation. Ito po yun guys, isa po to sa mga gamit niya na napakahalaga na inalagaan ngayon ng ating gobyerno. Ngayon guys, kung makita nyo kung gaano kagandang lalaki noon ang ating First President ng ating Pilipinas. Ito po yung museum map is a first level. Ito po yun guys, kung saan makikita mo yung kanyang mapping dito kung saan natin papasukin ngayon yung area. Guys, kung makita nyo yung mga kanyang mga kasuotan nung ginamit niya ng gira, kung saan pinagtanggol niya ang Kawit Cavite guys. Kung makita mo, napaka-historical na yung mga gamit na yan. Kung nakita mo yung kanyang sinturon, kanyang mga sombrero, kung saan yun po yung ginamit niya, kung saan nakipagbakbakan siya, pinagtanggol ang Pilipinas. Ayan po, I see First President Emilio Aguinaldo. Kung
Kung makikita mo guys, yung lumang-luma na. Lumang-luma na siya. Kung makita mo, ang kanyang boots, pero kung titignan mo, napakaganda pa rin. Dahil nanatiling inalagaan ng ating gobyerno ang kanyang kagamitan kasi napaka-historical na yan para sa aming bansa. Dito, matatagpuan sa Pilipinas. Ang Katipunan, matatag na katipunan. Kung titingnan nyo guys, ang General Emilio Aguinaldo ng anak ng tao. Yun guys, kung makita mo, nakita mo dito kung saan ang bayan ng Kawit, at kung saan ang pangalawa, yung pinaka-historical na rin na church, na Katoliko Church, kundi ang Santa Maria Magdalene, patrona ng Kawit po. Isa din po yan sa pinaka-historical na simbahan na matatagpuan din po natin dito sa Kawit, Cavite. Yun guys, mamaya guys, papakita ko rin yung simbahan na yan, kung yung Santa Maria Magdalene, patrona ng Kawit guys. Yan, kung makikita nyo, kung noong araw, kung gano'ng kaluma yung ano ng Kawit, kung makita mo, napaka-historical na niya. Ang unang yugto na himagsikan ng Pilipino. Kung makita nyo guys, hindi ko man maisa-isa na siyang basahin kasi ahaba lang po ang ating vlogs ko. So, yun ang ibabanggitin ko lang naman is yung pinaka-importante, the discovery of the Katipunan po. The Spanish government discover of Katipunan. Yun po guys. Kung makita nyo, hindi ko siya basahin ng isa-isa. So, makikita nyo naman kung magdalo ng founders. Hindi sila. Kanyang mga kasamahan na isa ding mga bayani dito sa ating bansa. Yung pinangungunahan ni First President Emilio Aguinaldo. Ang labanan sa binakayan ng 1810 ng Nobyembre 1896. Kung makikita nyo, napakatagal na panahon nangyari noong 1896 kung saan yung labanan sa binakayan. Yun po yung guys, kung makikita nyo, pinapakita kung gaano nakipaglaban yung ating kapwa Pilipino doon sa mga Kastila or Hapon na balak pumasok sa ating bansang Pilipinas. Yan. Kung makita nyo guys, kung gaano kaganda, ang dami pang mga puno noon. Ayan, yung mga puno noon, pero ngayon, hindi mo na po makikita yan kasi yung binakayan is nagiging market na po siya. So, hindi nyo na makikita kung ano yung makikita ngayon dito sa picture na to. Hindi nyo na makikita ngayon sa binakayan. So, ito yung pinakamahalagang history ng ating Pilipinas. Ito po yung unang yugto ng revolusyon sa Cavite. Tingnan nyo guys. Lahat po yan is naka-analyze kung paano nangyari sa ating Pilipinas. Mga kilalang labanan sa Cavite, notable battles in Cavite. So, nag-start po tayo dito sa ilog ng tulay sa bayan ng Bacoor, the river and bridge at Bacoor. Ito po yung guys. So, kung makita mo ngayon, iba na talaga, ang laki na ng pinagbago. And then the hospital ng kampo ng mga Espanyol sa Dalahican. Ayan na po siya guys. And bahagi ng Tulang Pilipino sa Saputi. Ito po yung Saputi kung saan makikita mo pa rin yung pinakalumang tulay doon. So balak ko rin po yung i-content para idudugtong ko na lang sa aking mga video. Po guys, sa loob ng Trisirang Pilipino sa Naik. Tulay ng Saputi pagkatapos ng labanan.
tingnan nyo kung paano nasira po talaga siya after ng sa Philippine Birds, after ng battle. Sobrang nasisira po siya. Yan, dahil po balak sakupin ng ating bansa ng mga Kastila or Hapon, pero pinaglaban tayo ng ating first president, Emilio Aguinaldo, kung paano siya, paano tayo pinaglaban niya para maproteksyonan ang bansa ng Pilipinas. Mga sundalong Espanyol sa dalahican ng Spanish trap and dalahican. Sila po yun guys. Yung mga sundalong mga Espanyol na natrap na sila. Yan guys. Ayan. Kung titingnan mo, yung mga kubo noon, bahagi ng tanggulan ng persang Pilipino sa Saputi guys. So, sobrang yung Saputi na yan, isa din sa mga historical yan, kung saan medyo matagal yung labanan nila. The fight of the Filipino trends in Saputi. So, yan guys. Yun po yung kanyang, yun po yung mga gamit nila na naireserba ng ating gobyerno, ay isa na rin sa nakadisplay dito kasi isa yan sa history ng ating Pilipinas. Ito po yun guys, ang panunumpa sa tansa. Tingnan nyo guys, yung kanyang mga medals. The Philippines National Red Cross. Ayan po guys. So, napakadami po niya. And the cords of link and fins. Yung tingnan mo, ang gaganda ng nung araw, ang gaganda ng mga fins. Yan. Kung titingnan nyo guys. So, isipin mo, ang galing po ng ating Pilipinas na na-preserve, na natiling na-preserve pa rin yung mga lumang papel noong araw, noong 1896. Kung nakita mo nyo guys, sobrang lumang-luma na. Pero pinanatiling na-preserve ng ating gobyernong Pilipinas. Ito po yung sagisag ng ating bansa. Kundi ito napaka-importante sa atin kasi ito po yung sagisag ng ating Pilipinas, ang ating flag. The memorist winner of the revolution. Pamana ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Women have dynamic relationship and with clothes assume to active the roles of inspiration. Ayun kung titignan nyo yung mga damit ng araw. Kung titignan nyo yung napakaganda mga damit na ginamit ng ating mga bayani nung araw. Napakaganda.
Siguro guys, isa yan sa mga damit ng mother ni Emilio Aguinaldo or ang kanyang mga wife. Yan. Yan po guys. Siguro isa yan sa sinuot ng kanyang mga wife noong araw ng nung araw ni kung saan umupo si First President Emilio Aguinaldo. Tingnan nyo guys, kulay orange siya, napakaganda. So wala kung ano ngayon, wala na akong ganong nakikita na mga ganitong style na mga dresses. Ayan. Napakaganda guys. And dito, sobrang ang gaganda niya kung saan ginamit siguro to ng wife ni First President Emilio Aguinaldo. Ayan guys. Kung makita mo, wow, napakaganda. And si Isabelita Corazon Lilith Perez Y. Reyes. Yan. So, ito pala siya. So, isipin mo, ito pala siya. Ito po yung nagsuot niyan. Yan. Ang banta sa unang Republika ng Pilipinas. Guys, kung makikita nyo, yung mga baril noong araw, kung saan, yan po yung mga ginamit ng ating mga sundalong bayani dito sa Pilipinas. Kung tingnan nyo, sobrang ang gaganda ng mga kagamitan yun at iba yung mga iba yung mga pag-aari noon ng ating gobyerno. Mahahaba po siya. Yan po guys, tigmaan laban sa Estados Unidos. Yan po guys. And mga unang labanan. Paglipat ng kabisera. Kung kikita nyo guys nung araw na isa sa mga kagamitan niya, siguro gamit tong kanyang mga magulang o kanyang papa o mama o kanyang mga wife. Yan po guys, makikita mo. Pero pinanatili pa lang finiserve ng ating Pilipinas. Kasi yung mga gamit na yan is napaka-importante sa atin dahil nga sa ating bansa, dahil iyan po ay historical na mga gamit. Kung saan ginamit po yan dito sa digmaan ng ating Pilipinas, kung saan pinagtanggol tayo ng ating first president ng ating Pilipinas, Emilio Aguinaldo. Click na. Yan nyo guys, si President Emilio Aguinaldo, ang kanyang mga tabako. Ang galing guys, di ba? Mga gamit po niya yan. And kung saan po din siya naglalaro ng chess, kanyang mga tungkod, gamit siguro ng kanyang mga magulang. And propaganda ng laban kay Aguinaldo. Weapon of war, mga sandatang pangdigmaan. Yun po yun guys, yung ginamit
ng ating mga bayani, mga sundalo, at isa sa ating namumuno, si First President Emilio Aguinaldo. Kung titignan niyo mga sabat, mga mahabang samurai, titignan niyo, napakaganda. Mga sabat. Ayan guys, akitin po yung kasunod na dito. Hindi pa, pagkatapos kay Jane, di ba mo naman na ibakilid? Siya po yung, kung pupunta kayo guys, isa din siya sa makita natin na, kumbaga siya po yung katiwala ng ating dito na pinahalagahan ng ating gobyerno. Ano pangalan niyo, sir? Erwin. Erwin. Sir, thank you. Isa po kayo sa nagay din sa amin. Nakikita ko kayo kanina. Start nung nasa baba kami hanggang pag-akyat namin. Maraming salamat po. Ito naman po, para makita yung mga bedroom po ng mga kababae. Tapos pagkadating po sa dulo, balik po kayo dito. Thank you so much po. Mga silid na mga anak na babae ni Emilio Aguinaldo. Na si Cristina Aguinaldo at si Sontay Maria Aguinaldo and Poblete Carmen Aguinaldo and Melencio at ang bahagi ng kanyang pamilya yung sunod sa uso. Yan po guys. Ito po yung kwarto ni anak ni Emilio Aguinaldo ay si Carmen. Kay Maria ba? Kung saan makikita mo rin ang kanyang pamilya. Ito pa nga din ka. Sila kay Carmen. Ito po yung isa sa kwarto din ni Carmen, isa sa panganay na anak ni President Emilio Aguinaldo. Kung nakikita nyo guys, ang lumang-luma na yung mga gamit pero napakaganda, pinanatili talaga na pinireserve ng ating gobyerno. Tignan nyo guys, sabi nga ni ng katiwala dito, nating mahal na katiwala, ay ang tagal niya 1722 na. Bawal po siya hawakan guys. Sa ating mga vlogger or sa ating mga bumibisita dito, kailangan din natin magtanong sa mga katiwala kasi mayroon tayong mga bagay na hindi po natin pwedeng gawin sa ating pagbablog. For example na lang, buti sinabi po ng ating mabubuting katiwala na bawal po daw hawakan. So sobrang thankful po ako kasi sinabi po ni Kuya na bawal siya hawakan. Gawa nga ng pinipreserve siya ng dito sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Kung makita nyo, 1722. Sobrang ganda. Guys, tignan mo ang kanyang bathroom. Diba? Napakaganda. Iisa lang siya pero may mga pinto siya bawat CR kung titignan nyo. Ayan. Malaki siya guys. May batang sila. May lavabo. Kumplito talaga guys. I-discuss ko. Ano to sir? Lagayan ng mga gamit. Ito po yun guys, yung lagayan ng kanilang mga medicine kit. Ang Tagalog is butikin. So, yan na guys, kung nakikita mo, Ipicascent, alam ko Ipicascent yan noon. Tingnan guys, iba na talaga yung mga pangalan noon, tsaka ngayon. Isipin mo,
na nanatiling na preserve ng ating gobyerno. Napakagaling, guys. At saka sa mga katiwala dito na namamahala dito, sila yung matyaga na nag-aalaga dito hanggang mapaayos at mapaganda palalo yung lugar ni First President Emilio Aguinaldo. Lagayan siya ng sombrero ng ating Pangulo Emilio Aguinaldo. Pero pag hinatak ko siya, guys, may sekreto siyang daanan paloob sa kwarto mismo ng ating Presidente Emilio Aguinaldo. Ngunit na yan, pag hinatak mo yan, mayroon po niyang sekretong daan papunta po doon sa swimming pool. Yan po, guys. Napakaganda yung kanyang bedroom. Napakalaki, napakaliwalas, napakaganda. Guys, kung makita mo yung mga star na yan, importante yan. Bawat star, may meaning po yan. Luzon, Visayas, Mindanao. So guys, sabi po ng aming, sabi ng katiwala, pag binuksan po daw to, guys, is pwede po siyang patungan ng mga mga bulaklak, mga flower base po. Napakaganda, guys. Kung sino mang dito, napakaganda yung design. Yan po guys, yung kainan, formal na kainan ng ating salo-salo ng ating presidente ng ating Pilipinas. Ngayon guys, kung makita mo yun sa taas, yun po yung mapa ng Pilipinas. Guys, kung makikita mo yung bawat poste, may mga design na simbolo ng ating Pilipinas, is flag po siya. Ayan guys, yung kainan na pang pamilya po guys, is pag inangat mo yung lamisa na yan, is mayroon po yung sikretong daan papunta sa St. Magdalene, doon po sa may simbahan mismo dito sa may Fawe.
Ito po yan guys, yung lamisa. Dito po nagme-meeting yung mga mahalagang tao, ang mga general po guys. Yun guys, tinuro po sa atin ang isang mabuting katiwala. Pag binabadal to guys, makikita dito po nakatago mismo yung mga armas ng ating mga bayani, ng ating mga general. Kung kamiting niya ang ating First President, Emilio Aguinaldo. Ayan po guys, natapos na namin dito, inakyat na namin sa baba at saka sa taas kung saan napaka-historical ng bahay ng ating First President Emilio Aguinaldo. Kung saan dito kami mismo nangyari yung mga pangyayari noong 1896. Kung makita niyo mga general, makita mo yun guys, Longicino Diwa, Pascual Alvarez, Licerio Tapasio, and Mariano Trias, Alberto Evangelista, Isidro Torres, Candido Teruna, and Pantaleon Garcia, Vito Villarimo, and Jose Caronel, and Baldomero Aguinaldo, and Pio del Pilar, and si Jose Salamanca. At yung makita natin mismo ang ating presidente, pinakalumang mga picture niya dito, matagpuan lang din natin sa kanyang tahanan kung saan dito guys. O departamento ng Bacolod, Pampanga. Guys, itong hagdan galing doon sa taas, pababa na kami kung saan titingnan naman namin ang kanyang libingan. Kung napapansin mo guys, pagbaba mismo nito hagdan, pagbaba nito mismo hagdan, may swimming pool po dito, kung saan dito din po nagsiswimming ang ating First President Emilio Aguinaldo. Guys, pagbaba na ako, nakasaan ako kung saan titignan ko naman yung kanyang mismo kung saan mismo nakahimlay ang ating presidente Emilio Aguinaldo. Ito po guys. Guys, kung titignan mo, andito po siya ngayon ang kanyang puntod. Kung saan yung kanyang puntod ni Emilio Aguinaldo 1869 and 1962 po guys. Kung saan kung nakikita mo yun guys, ang kanyang puntod mismo ng 1869, 1964, sa harap mismo doon sa kanyang bahay na napakataas, kung saan sinabi ni Kuya na yung kwarto daw pala dyan sa kasunod na yan is ang kanyang mga kwarto ng kanyang anak na lalaki. Yan, pinakataas yun po daw yung tower. Kung nakikita nyo guys kung saan ako nakatayo ngayon, dito mismo naglalaba sila Emilio Aguinaldo, President Emilio Aguinaldo. Noong araw guys, ang naglalaba dito sa kawit is lahat lalaki. So kung makikita mo, lalagyan siya ng apoy dito sa ilalim. Pag kumulo na yan guys, saka naman ihuhulog yung mga damit doon sa taas. Pero guys, na-miss lang ako kasi noong araw guys, is ang naglaba dito sa kawit, mga lalaki po yung mga gumagawa niyan guys. Kung saan, sisindihan mo dito ng apoy, pagkulo, saka ilalagay yung labahan mismo dito sa taas guys. Kung makikita mo, titignan ko guys, kung makikita mo, dito mismo guys, malalim pala siya, dito mismo, hinuhulog yung mga damit dito, hinuhulog mismo yung damit dito guys. Kung saan, pag kumulo na, saka siya ilalagay.
po guys, si Sir kung saan siya po yung namamahala dito. Pagpasok niyo po, dito po tayo magpa-register kung gusto niyo pong malaki yung ating pinakamagandang historical ng ating Pilipinas, ang bahay ng First President. Sir, ano po yung mga karanasan niyo dito, sir? Sa maraming mga taga-ibang lugar na gustong mamasyal dahil siya ho ay nakikita lang daw sa libro. Yes po. Napuntahan nila. Yun, namangha sila sa ganda ng preserve sa loob para sa new generation na gusto pang makita nila. Kaya yun. Kung tutusin, kulang pa yung kung ikutin mo, kulang pa yung explanation mo para ikarga ko lahat din sa ng phone ko. Hindi mo talaga lahat ma-discuss yung mga kung anong meron sa dahil napakagandang historical talaga na nangyayari. Yan, sir. Maraming salamat po, and then thank you po sa pag-subscribe mo sa akin. And Okay. sir, pag umano na yung aking vlogs, babalikan po kita. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Welcome. Yun po guys, kung saan po ako mismo galing dito sa bahay ng ating Pangulong Aguinaldo po. Yan po guys, ang bahay ni Aguinaldo noong 1849, sa bahay nito ay tinatayo noong 1849 na pinanganak si General Emilio Aguinaldo noong March 22, 1869 sa karunungan ng kaharap-tandaang pinahayag ni Aguinaldo noong kasalan ng Pilipinas. Noong Hunyo 12, 1898, pinagkaloob ng bahay sa pamalaan ng Pilipino bilang alaala sa kinahamo na upang kamakamtan ang kalayaan at nilibing siya mismo sa lote noong pinatayuan ng bahay noong February 16, 1964 po guys. Yan po guys, yung kabuuan ng kung saan namin pinasok yung ating historical house ng ating first president ng ating Pilipinas. Hindi si First President Emilio Aguinaldo guys. Guys, nakita nyo to kung gaano karami yung pinapakain dito. Ito po yung lutuan guys na napakalaking kawali. Ayan guys, kung titingnan po. Ito po yung mga pag-aari ng ating presidente, first president po, na kung saan dito po sila mismo nagluluto mismo sa kawa na to. Kung titingnan nyo, napakalaki guys. Magpaalam na po ako sa inyo kung saan mismo dito kami nanggaling sa bahay natin First President ni Aguinaldo. Kung makita nyo guys, yung flag na yan, dyan sa mismo tumayo. Nasa gisag ng flag na yan, dyan na mismo ginagawayway ng ating flag ng ating Pilipinas. Yun po guys, for today's video guys, yun lang po, like and subscribe my channel, Virginia's Daily Vlogs. Thank you po guys!